gusto nilang makuha yung tao, they try to come here and get that person. Pero tayo, hindi na natin inintay na hiningi sa atin yung nasa sakdal. Hinatid natin at a time na hindi pa nga siya required na i-detain. Ganun kasama. So, if there is any way na maa-address natin to, I'm all for it. Unfortunately nga, ang criminal laws natin, hindi ito retroactive. So they will apply to future actions. Yun nga lang, it will also make a strong statement sa ICC na kinikilala natin itong ginawa kay PRD so that if it wasn't a crime before, we are making it a crime now dahil kinikilala natin how cruel their actions were. Opo, ma'am, Sedmar Polit ito. Napapanahon na ba or kailangan pa ba na i-criminalize yung extraordinary rendition? Ito po'y naging panukala po ngayon ni Senador Amy Marcos. No? Pinangalan pa nga niya kay former President Rodrigo Duterte yung panukalang batas. Or meron ng existing tayo na batas na pwedeng gamitin like kidnapping po? Ang extraordinary rendition kasi mayroong extraterritoriality na factor. So generally, ang mga batas natin pagdating sa criminal laws, territorial. Kung ano yung nangyari dito when elements of the crime were committed here. Plus, lumalabas sa jurisdiction natin kapag extraordinary rendition, yung pagkakakilala ng intention na yon. Iba kasi yung intention ng kidnapping dun sa intention ng extraordinary rendition. There is an intent na mag-evade ang gobyerno or state agents dun sa kanilang obligation na dalhin sa hukuman at ipanagot sa sarili nating batas yung nasa sakdal. Yung pagdililipat sila sa ibang jurisdiction, may factor ng hugas kamay. May factor na to take them out of the territorial jurisdiction dahil worried kayo sa public opinion or worried kayo na dito hindi ganong kadali gawin yung gusto nilang gawin. So para sa akin, maganda yon, kikilalanin natin yung intention na yon. Yung intention sa hugas kamay, yung intention na at the possibility rin na politicized yung ganitong klaseng pagkuha sa isang nasasakdal. Sa Estados Unidos, legal ito, no? Pero ang kaibahan lang ata sa tingin ko, sa kanila, talagang tauhan nila. Persa nila yung kukuha doon sa kanilang mismong target. Yung nangyari po kay PRRD, tauhan ng gobyerno mismo yung nagpadala doon sa dating Pangulo, doon po sa ICC. So, kakaibang kaso po ito, attorney. Oo. Mas ma-appreciate mo yung cruelty dito eh. Kasi bukod sa hinatid ng state forces, Pilipinas, the state acting on its own behalf. Kumbaga yung Estado, walang kawala dito ang ating Pangulo at ang mga ahente na nagdala sa kanya sa PRD sa Estados Unidos. Bukod pa dito, dinala siya sa pre-trial pa lang. Normally, nakukulong pala ang nasa sakdal during trial. Nakukulong ka lang pag pre-trial pag naipakita mo na may factors like continuing yung mga krimen na ginagawa, may capability siya na maka-apekto sa mga witnesses o sa ebidensya. So in this case, hindi pa talaga need na ma-detain siya. Hinatid siya ng Pilipinas at hiningi natin ang detention niya. That's how cruel they are. That's how cruel this state is. So, yes, kakaiba yan. Ang US, sila yung, kumbaga, gusto nilang makuha yung tao, they try to come here and get that person. Pero tayo, hindi na natin inintay na hiningi sa atin yung nasa sakdal. Hinatid natin at a time na hindi pa nga siya required na i-detain. Ganun kasama. So,
If there is any way na maa-address natin to, I'm all for it. Unfortunately nga, ang criminal laws natin, hindi ito retroactive. So they will apply to future actions. Yun nga lang, it will also make a strong statement sa ICC na kinikilala natin itong ginawa kay PRD so that if it wasn't a crime before, we are making it a crime now dahil kinikilala natin how cruel their actions were. Opo, and tayo, pag merong ang gobyerno natin, pag merong mga nagigipit or mga Pinoy na involved or na nakakasuhan, maharap sa mga kaso sa ibang bansa, kumbaga tinutulungan agad natin, no? At kahit na nga convicted pinapauwi pa nga dito para dito magsilbi. Pero kakaiba po itong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo pa ang mismong naghatid, yung gobyerno pa mismo yung naghatid doon sa ICC. At isa yan sa mga naging laman ng paliwanag nitong panukala o resolusyon nitong si Senador Cayetano. Ang sabi nga niya dito sa isa sa kanyang mga explanation doon sa kanyang inihain na magkaroon ng interim release, sabi dito, whereas the third pillar of Philippine foreign policy mandates the state to protect the rights and promote the welfare and interest of Filipino overseas. Di ba parang minsan naitanong ito sa palasyo kung handa bang makipag-ugnayan ang gobyerno sa ICC. Pero yun nga, parang binabaliwala lang nila. Pero ano to Pilipino po ito na nandoon pero walang support mula sa ating gobyerno. Ang alam natin, itong si Senador Cayetano, dati na ring DFA Secretary po, Attorney. Wala talaga akong masabi dyan sa mga ganyan. But yes, kumbaga, it is time na, ang nakikita ko kasi dito is nag-galvanize na tayo, nare-realize natin yung gravity ng ginawa kay PRD, It's not just the delivery, it's the fact that the Philippine government is actively assisting in the prosecution of a citizen na hindi ginagawa ito sa buong mundo. Kahit yung mga bayan na kinikilala nila na may ginawa yung liderato nila na sa kanilang bansa, hindi nila isinusuko yan. Come and get them, parang ganon. So yung confluence ng mga actions na ginagawa ng ating mga opisyales ay nakikita ko finally nagre-respond tayo because in the Senate marami ng kakampi si PRD. Diba? Maraming nakikita na natin na they can galvanize and they can create some kind of action as against yung ginagawa ng executive. So yung paglalahad ng ganitong klaseng mga proposed legislation, resolutions, and so on, ay para rin matabla yung ginagawa ng executive. Kasi yung ginagawa ng executive, parang imprimatur sila na tama, naniniwala kami na tama kayo, dapat i-prosecute itong taong ito. So dito naman sa mga manifestations na ginagawa na ng ilang mga senador natin, pinapakita nila na no, the government or the state is not united. We do not speak with a single voice doon sa mga aksyon ng Marcos administration. Hindi sang-ayon ang ibang sangay ng ating gobyerno. In other words, they cannot rely on the acts of the executive to be the voice of the entire Philippine state. So, gusto ko yung development na yan, na meron ng humihindi dun sa acts ng executive.